Sa simula ay makikita ang isang murder scene kung saan ang diktador na si Hilda van der Kooi ay pinapatay ang mga kumakalaban sa kanya. Isang batang lalaki ang nakaligtas sa massacre na ito at pinalaki ng isang nagngangalang shaman. Sa kasamaang palad ang kanilang bansa ay pinamumunuan ng malupit na diktador na si Hilda kaya't nais ni shaman na tulungan ang bata na maging pinakamalakas na fighter sa mundo upang makapaghiganti. Hindi pangkaraniwang pagsasanay ang pinagawa ni shaman upang mabuhay sa kabubatan ang bata. Dahil sa torture noon ni Hilda ay nabingi ang bata, ngunit nagagawa nitong basahin ang labi ng kanyang mga nakakausap. Isang araw ay tila nakita niya ang kanyang kapatid na namatay sa massacre, kaya't naalala niya ang kanilang paghihirap sa kamay ni Hilda. Pangarap nilang makaalis ng bansang iyon, ngunit dahil mga bata pa lamang ay nililibang nila ang sarili sa video games. Napansin ng shaman ang nangyayari sa bata, kaya tinulungan niya itong makabalik sa katinuan. Gamit ang isang salamangka ay napatigil ng shaman ang pag-isip ng bata sa kanyang nakaraan at nakapag-focus sa kanyang pagsasanay. Makalipas ang maraming tao ay ganap ng binata ang sinasanay ng shaman at nag-iba yun na ang husay nito sa pakikipaglaban. Subalit bumabalik ang alaala ng kanyang kapatid kaya't minsan ay nawawala ito sa depensa. Pinayuhan siya ng shaman na mag-meditate lagi upang luminaw ang isipan ngunit tila hindi ito epektibo. Isang araw ay tumungo ang binata sa market kung saan ay napaibig ito sa isang magandang dalaga. Hindi nagtagal ay dumating ang mga tauhan ni Hilda at makikitang masaya ang babae sa pagdating ng mga ito. Hindi nagustuhan ng binata ang nakitang ito dahil sa ginawa ng mga taong ito sa kanilang magkapatid. Nagtago ang shaman at binata sa likod ng mga tao, ngunit nakita nila ang kapatid ni Hilda na si Gideon na responsable sa pagkamatay ng kanyang pamilya. Sa ngayon ay hindi sila maaaring gumanti dahil marami ang kalaban. Inanunsyo ni Glenn van der Kooi na kailangan nila ng ilang mahihirap na tao para sa kanilang show. Papatayin ng mga taong ito ng Lev Saryi upang masiyahan ang panauhin ni Hilda. Ang dahilan ng mga ito ay kailangan nilang patayin ang ilang tao upang manatili ang balanse ng tao sa mundo. Hindi pumayag ang isang babae kaya't nagalit si Glenn, binaril nito ang babae, ngunit ibang tao ang tinamaan kaya't nagtakbuhan ang mga tao. May mga tao ring sinamantala ang pagkakataon upang gumanti kaya't lumala ang kaguluhan. Ngunit isang babaeng naka-helmet ang pumutol sa kamay ng lalaki. Ang babaeng ito ay ang nag-iisang anak ni Hilda na si June at commander rin ng militar. Iniutos ni June ang pagpatay sa lahat ng lumaban kaya't nagkalat ang bangkay sa daan. Nais lumaban ng binata ngunit pinigilan ito ng shaman dahil hindi pa ito ang tamang panahon. Ngayon ay nagdesisyon si Glenn na mga bata ang dadalhin nila para patayin, ngunit hindi pumayag si June dahil nakakaawa pa rin ang mga ito para sa kanya. Nang paalis na ang grupo ay sinundan ng binata ang mga ito kahit pa hindi pumayag ang shaman. Nagawa niyang makarating sa lugar ni Hilda, ngunit nalaman niyang hindi pa ito ang kinaroroonan ng diktador at isa lamang tambakan ng armas. Sa pilitan ditong pinagtatrabaho ang mga tao na gumawa ng armas at hindi binabayaran. Isang babae ang lumapit kay Gideon at Glenn, ito ay si Melanie, ang asawa ni Glenn at nakababatang kapatid ni Hilda. Mataas rin ang posisyon nito at namamahala sa paparating nilang event. Sinubukang alamin ng binata ang pinag-uusapan ng grupo, ngunit masyadong malayo, kaya't hindi niya mabasa ang labi ng mga ito. Sa oras na iyon ay muli niyang nakita ang kanyang kapatid kaya't muli ay nawala sa focus ang binata. Dito ay nakita siya ni Glenn at mga tauhan nito, kaya't hindi na naiwasang magkaroon ng labanan. Isang trabahador roon na nagngangalang Basho ang nagbigay sa binata ng armas at humingi ng tulong upang makalaya. Bilang pasasalamat ay nangako si Basho na tutulungan niya ang binata at muling bumalik ang binata sa pakikipaglaban. Gamit ang mga natutunan sa shaman ay nagawang patayin ng binata ang maraming sundalo. Ang pangyayaring ito ang naging katuparan sa hula ng shaman tungkol sa kanya bilang isang mapanganib na fighter. Samantala binaril naman ni Basho si Glenn sa paa nito upang hindi na makatakas. Pinagtulungan ng dalawa na kunin kay Glenn ang mga mahalagang impormasyon tungkol kay Hilda. Ayon kay Glenn ay magkakaroon ng event sa palasyo ni Hilda at upang makadalo sila ay kailangan nila ng buhay si Glenn. Sa kasamaang palad ay aksidenteng nabaril ni Basho si Glenn kaya't ngayon ay kailangan nilang maghanap ng paraan upang makapunta sa palasyo. Dinala ni Basho ang binata sa squatters area kung saan matatagpuan ang lungga ng mga rebelde. Si Basho pala ang bumuo ng grupong ito at malalamang galing pa siyang Japan bago napadpad sa lugar na yun. Nakita niya ang kalupitan ni Hilda sa mga tao kaya't bumuo siya ng grupo upang patalsikan ang diktador. Nang makarating ay tinanggap sila ng best friend ni Basho na si Benny, isang rebelde na pinatay ang pamilya dahil itim ang kulay nila. Agad na iniutos ni Basho ang pagtipon sa kanilang mga sundalo upang maghanda sa pagsalakay sa palasyo.
Sa kasamaang palad ay halos naubos na palang mamatay ang kanilang mga tauhan sa pakikipaglaban. Hindi nila maaaring palampasin ang pagkakataong ito kaya't hiningi ni Basho ang tulong ng binata. Pumayag ang binata at agad silang nagplano kung paano papasukin ang palasyo ni Hilda. Hindi nagtagal at nakarating ang tatlo sa palasyo kung saan ay nagpanggap na chef ang binata habang si Benny at Basho ay nagpanggap na mga sundalo. Nagmamasid sa loob ang binata ngunit muli niyang nakita ang kanyang kapatid kaya't nawala na naman siya sa focus. Kumain siya ng cake at doon ay nakita niya sa di kalayuan ang isang babae na walang iba kundi si Hilda. Sinubukan niyang pigilan ang sarili, ngunit sadyang matindi ang pagkapuot na kanyang nadarama kaya't ibinaling niya ito kay Hilda. Pinugutan niya ng ulo ang babae subalit hindi pala ito si Hilda bagkus ay nagpapanggap lamang. Lumapit si Gideon at tinutukan nito ng baril ang binata dahil nalaman na pala nito ang ginawa niya kay Glenn. Gamit ang pambihirang bilis ay naagaw ng binata ang baril ni Gideon at nabaliktad niya ang sitwasyon. Sa likod ay inatake siya ni June kaya't nagkaroon ng labanan hanggang sa matanggal ang helmet ng babae. Hindi pala ordinaryong babae kay June dahil nagtataglay ito ng lakas at bilis na hindi karaniwan kahit sa kanilang mga sundalong lalaki. Sa lakas ni June ay nagawa nitong patumbahin ang binata. Bago mawalan ng malay ay naalala ng binata ang araw na pinatay ang kanyang pamilya. Nang magkaroon ng malay ay nakatali sa madilim na kwarto ang binata. Dito ay nalaman na ni June na estudyante siya ng shaman na matagal na palang nagbabalak ng paghihiganti sa kanila. Pinalabas ni Gideon si June dahil nais nitong makausap ng masinsinan ang binata. Si Gideon na pala ang humahawak sa kapangyarihan ngayon dahil nagtatago na lamang sa isang bunker si Hilda. Natatakot ang diktador kaya't naniguro ito sa kaligtasan laban sa mga magtatangka sa kanyang buhay. Sa hindi malamang dahilan ay ang shaman mismo ang kalabang kinakatakutang kalaban ni Hilda. Inutusan ni Gideon ang binata na ituro sa kanila ang kinaroroonan ng shaman upang mahuli na nila ito. Hindi nagsasalita ang binata bagay na ikinagalit ni Gideon. Walang nakuhang impormasyon si Gideon kaya't si Melanie naman ang nag-imbestiga sa binata. Ngayon ay nakipaghihiganti na ni Melanie ang ginawang pagpatay ng binata sa kanyang asawa. Ngunit ang katotohanan ay walang pakialam si Melanie sa pagkamatay ng kanyang asawa bagkus ay nanghihinayang ito sapagkat si Glenn ang pinakamagagaling na host sa kanilang mga event. Ngayon ay nagdesisyon na ang babae na kasama ang binata bilang isa sa mga papatayin live sari. Iimbitahan rin nilang dumalo si Hilda upang sa muli ay magpakita ito sa mga tao makalipas ang maraming taon. Inutusan ni Melanie si June na lagyan ng kolar na may kuryente ang binata upang hindi ito makatakas. Muling nagpakita ang kanyang kapatid kaya't nainis na ang binata dahil kapag nakikita niya ito ay lumalala ang kanyang problema. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang event at dito ay muling nagpakita si Hilda sa mga tao. Kagaya ng sinabi ni Gideon ay makikita nga sa mukha ni Hilda ang pagkatakot at pagkabalisa kaya't kailangan pa nitong magpagawa ng script para sa kanyang talumpati. Habang nagsasalita ay nakita ni Hilda ang babae at tila nakikita nito ang shaman. Inatake ng pagkatakot si Hilda dahil nakaramdam ito ng paparating na kamatayan sa kamay ng shaman. Sa pagnanais na protektahan ang sarili ay binunot ni Hilda ang kanyang baril at muntik nang ipapatay ang lahat ng naroroon. Agad na pinakalma ni Melanie ang mga tao at sinimulan ang event sa pagpapalabas ng kanilang mga massacre. Hindi maintindihan ng binata kung bakit natutuwa ang mga nanonood sa ganitong eksena at naghiyawan pang patayin na ang unang target. Ginawa ng binata ang kanyang makakaya upang makatakas at tulungan ang mga taong papatayin. Ngunit dahil sa electric collar na nasa kanyang leg ay pinigilan siya ni Melanie sa magandang hangaring ito. Lumapit ang isang nakamaskara at inutusan itong basagin ang ulo ng binata. Ngunit hindi pinatay ng nakamaskara ang binata dahil ito pala ay walang iba kundi si Basho. Nang mahuli pala ang binata ay pinatay ni Benny at Basho ang dalawang sundalo at ginamit ang parte ng katawan ng mga ito upang makapasok sa event room. May binigay rin silang baril sa binata upang magamit nito sa pakikipaglaban. Hindi nagsayang ng oras ang tatlo at sinimulan ang kanilang pagpatay sa mga kalaban. Nang makita ito ay lalong nagalit si Melanie dahil sa panggugulo ng tatlo sa kanilang event habang natutuwa namang manood ni Gideon sa labanan. Si Gideon pala ang nagbigay ng kutsilyo sa bintana kaya't nagawa nitong tumakas. Ginawa niya ito dahil nais niyang agawin ang posisyon na meron si Hilda at Melanie sapagkat siya ang lalaki sa kanilang pamilya. Nagalit si Melanie sa kanyang mga nalaman at habang nagtatalo ang magkapatid ay paubos na ang kanilang mga tauhan dahil kina Benny. Ngunit nakahanda rin ang mga ito at pinalabas ang kanilang pinakamagagaling na sundalo upang talunin ang estudyante ng shaman. Matapos patayin ang mga sundalong ito ay muling nakita ng binata ang kanyang kapatid na tila natatakot dahil sa pagiging mamamatay tao ng kanyang kuya. Nawala sa focus ang binata at doon ay lumabas si Melanie at binaril nito si Benny.
Namatay si Benny habang sugatan naman si Basho, kaya't nang mahuli si Melanie ay itinali ito ng binata. Itinutok niya ang kamera upang magbigay ng mensahe na dumating na ang oras ng pagkawasak ng kontrol ng mga diktador. Matapos patayin si Melanie ay sinamahan siya ni Basho patungo sa bunker upang hanapin at pagbayaran si Hilda sa mga kasalanan nito. Ngunit dahil sa mga sugat ni Basho, ay hindi na nito masasamahan ang binata kaya't nagpaiwan na lamang. Gamit ang mga itinuro ng shaman ay naging madali na lamang sa binata ang patayin ang mga sundalo ni Hilda hanggang sa wala nang natitirang buhay sa mga nakabantay sa labas. Nais munang ilabas ng binata si Basho, ngunit tuluyan na pala itong nalagutan ng hininga. Nagpatuloy siya ng paglalakad hanggang sa makita niya si Gideon na binaril pala ni Melanie dahil sa pagtatraidor. Ibinigay ni Gideon sa binata ang kanyang identification upang makapasok ng bunker ang binata. Sa kabila nito ay kailangan pa ring patayin ng binata si Gideon upang mapagbayaran ang mga kasalanan nito. Ngunit biglang nagpakita ang kanyang kapatid na tila nakikiusap sa kanyang huwag ituloy ang gagawin. Nakiusap ito sa kanyang matutong magpatawad, ngunit dahil laging nawawala sa focus ang binata ay pinapaalis na nito ang kanyang kapatid. Nawala nga ang ilusyon ng kanyang kapatid kaya tuluyan niyang pinatay si Gideon. Gamit ang binigay ni Gideon ay binuksan ng binata ang pintuan patungo sa bunker. Patungo na rin pala sa kanya ang grupo ni June upang salubungin ang binata. Hindi pinatay ni June ang binata dahil nais nitong sabihin isang sekreto. Sa bunker ay nakita ng binata ang pamilya ni Hilda at mga larawan ng mga ito. Narinig rin niya ang boses ng shaman at biglang lumabas si Hilda upang sabihin sa binata na sila ay mag-ina. Nagulat ang binata dahil nalaman niyang ginamit lamang siya ng shaman upang patayin ang sarili niyang ina. Ang shaman rin ang pumutol ng kanyang dila upang hindi makapagsalita at tinusok ng nagbabagang bakal ang kanyang tainga upang siya'y mabingi. Unti-unti ay bumabalik ang alaala ng nakaraan sa isipan ng binata. Ito ang panahong iniutos ni Hilda na patayin ang pamilya ng shaman dahil ito ay isang rebelde na pumatay sa ama ng binata. Inutusan ni Hilda ang bata upang patayin ang pamilya ng shaman. Ayaw itong gawin ng bata, ngunit pinipilit ito ni Hilda dahil siya nagmagiging tagapagmana ng kapangyarihan. Walang nagawa nagbata kundi paputukin ang baril, ngunit ang mag-ina lamang ng shaman ang kanyang tinamaan. Muli ay inutusan ni Hilda ang bata upang tapusin ang shaman, ngunit pinaputukan nito ang mga tauhan ng kanyang ina pagkatapos ay tumakbo patungo sa kagubatan. Dito ay nakita niyang muli ang nakatakas palang shaman. Balak ng patayin ng shaman ang bata, ngunit naisipan nitong gamitin ang bata sa kanyang paghihiganti. Nang malaman ito ay idinagdag pa ni Hilda na si June ay tunay na kapatid ng binata. Matagal na panahon na palang naglalakbay si June upang mahanap ang kanyang kapatid. Inalok ni Hilda ang binata na sumama sa kanilang mamuno sa mga tao, ngunit hindi ito pumayag. Hindi nagustuhan ni Hilda ang sagot ng kanyang anak kaya't inutusan nito si June na patayin ang kanyang kapatid. Agad na binugbog ni June ang kanyang kapatid at bago pa niya tuluyan itong patayin ay isang hand gesture ang ginawa nito dahilan upang maalala ni June ang kanilang kabataan. Noong panahong iyon ay pareho silang galit kay Hilda at hand gesture na iyon ang kanilang ginagawa. Nagbago ang isip ni June at si Hilda ang pinatay nito. Hindi nagustuhan ng mga elder sa pamilya ang ginawa ni June kaya't inutusan nito ang buong puwersa upang patayin ang magkapatid. Sa magkasanib na puwersa ng dalawa ay naging madali lamang para sa kanilang patayin ang mga kalaban. Matapos ang madugong labanan ay nagkaroon ng pagkakataon ang magkapatid upang magpahinga. Inakala ng dalawa na natapos na ang masalimuot na pangyayari sa kanilang buhay, ngunit dumating ang shaman na igaganti rin ang pagkamatay ng kanyang pamilya. Labis na pagkamuhi ang naramdaman ng binata sa shaman, kahit pa itinuring na niya itong ama. Ngayon ay hinamon ng shaman ang magkapatid upang matapos na ang kanilang mga hinahangad na hustisya. Unang sumugod si June, ngunit malakas ang shaman kumpara sa babae, kaya't nakialam na ang binata. Sa lakas ng shaman ay nagawa nitong wasakin ang helmet ni June. Muntik nang mapatay ng shaman si June, kaya't ginawa ng binata ang lahat niyang nalalaman sa martial arts upang patayin ang shaman. Nahirapan man ay nagawa pa ring patayin ng binata ang shaman at natapos ang paghihiganti sa panlilinlang nito sa kanya. Inilabas ng binata ang kanyang kapatid at ngayon tumungo sila ng ibang bansa upang simulan ang tahimik na buhay.